papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod
ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Pilipinas ang ating oras, 6:43 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Happy Monday evening po sa ating lahat. January 19, 2026. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina. Kami ang inyong makakasama until 7:30 ng gabi. Ako po, Josa Cruzat. Ito naman po, si Vina Pearl Hesoro. Sa puntong ito, partner, 6:44 ng gabi, makibalita tayo sa nagaganap dyan sa Senado sa nagpapatuloy na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kaugnay pa rin yan sa flood control anomaly. Sino na ba ang nakasalang? RH28, Raymond at Paas. Raymond. Wina at Josa, sa pagkakataong ito ay isinalang na si Batangas Congressman Leandro Leviste tungkol doon sa hawak nitong Cabral Files. Ikinuwento nito kung paano nabuha ang kanyang sasabing mga files at binabanggit nito na ito ay September noong nakaraang taon nang siya ay nagtungo ng personal sa opisina ni Undersecretary Maria Catalina Cabral para humingi ng kopya ng mga allocables per district at ito ang ibinigay umano sa kanya. Ngunit ang binabanggit ni Congressman Leviste, nagbigay siya ng maliban sa kanyang hawak na hard copy ay mayroon din siyang soft copy na inilagay sa USB niya mula sa Office ng Planning Service ng DPWH. At maliban din binanggit siyang mga numero na allocable sa bawat opisina. Parang dalawang batch ito, yung first batch na dokumento at mayroong second batch. Yung second batch ay ito yung listahan ng mga per district, pero doon sa naunang listahan may mga listahan pero ito yung mga total amount lamang ng meron para sa senador, meron din para sa Office of the President at iba pa. Pero doon sa verification ng DPWH, ayon dito kila Yusek Ricardo Bernabe III at Yusek Nicolas Conti, ay yung kanilang kinukonfirm lamang ay yung second set of documents. Ito lang ang siguradong galing naman sa DPWH. Yung first set ng documents na unang ipresenta nitong si Congressman Leviste ay hindi nila tiyak kung kanino ito galing. Kwento ni Yusek Bernabe, simula nung naging kontrobersyal yung sinasabing Cabral Files at sumakabilang buhay na rin. Naging controversial yung Cabral Files ay sinicure na nila yung computer sa opisina ni Yusek Cabral at kaya nung December ay itinurn over nila ito sa Office of the Ombudsman na nag-iimbestiga na dito sa flood control project. Kaya ang may nakakaalam ngayon ng nilalaman ng naturang computer ay ang Office of the Ombudsman. Kaya sabi naman nitong si Senador Rodante Marcoleta, sa kanyang pananaw ay hindi dapat ipinipresenta ni Congressman Leviste yung nilalaman ng mga files dahil unang-una hindi siya kabahagi doon sa paghahanda ng naturang listahan. Kaya wala siyang alam dito kundi na nakuha lang niya, napunta lang sa kanyang kamay. Sabi naman ng DPWH, public record
yung second set of documents na kanyang binabanggit at wala itong dapat itago doon. Pati si dating Secretary Manuel Bunuan ay kinumpirma niya na kilala niya yung dokumento at mukhang galing nga sa opisina ng DPWH. Sa ngayon, ang tinatanong ni Senator Ting Lacson ay si mula sa Department of Budget and Management, si Acting Secretary Rolando Toledo, hinggil naman sa paano magamit o paano mailipat ang pondo mula sa program papunta sa program funds na ginawa nung nakalipas na pagkakataon. Ngayon, si Senator Ma'am Aquino ang nagtatanong dito tungkol dito sa veracity ng nasabing document. Pakinggan natin si Senator Senator Bam Aquino, ang sumasagot si Prosecutor General Richard Patulio. Matitingnan talaga siya kung ano ba talaga yung authenticity at veracity at kung meron ba talagang malfeasance na makikita sa mga files na ito. Is that a commitment, PG? Well, while I am not with the Office of the Ombudsman, Mr. Chair, nonetheless, we are in constant communication with the Office of the Ombudsman. And we have already somehow discussed the matter of the files, but since it's with the Office of the Ombudsman, it's really their call. I know for a fact that they will start also some forensics examination of the computer, and then that would start and kick off possible investigations to ascertain, one, the authenticity of the documents that were secured, and then second, to also ascertain the veracity of the contents. Yung hinahanap na paki-authenticate, tell us whether these are real or not, or the veracity. Currently, it's still in process. Yes po. Yes po. Okay. Thank you. Salamat po. Mr. Chair. Mr. Chair. I have a couple of questions for Yusek Bernabe and Congressman Leviste. Yusek Bernabe, there were reports that I read na may mga nagsasabi na these files were forcibly taken. Have you investigated kung totoo ito? Because may mga lumalabas na balita ako nakita sa social media claiming that they're employees of Yusek Cabral, that they were forcibly taken. Have you investigated this? Kasi kung may mga ganitong kwento, dapat iniimbestigahan ho ninyo. Mr. Chair, that was the report. That was the report that the soft copies of the files in the computer were forcibly taken. However, upon the request of former Undersecretary Cabral and her staff, na wag na pong palakihin yung issue, that is why we just maintained reports and the footages, but wala na pong ginawang further action on it, Mr. Chair. Have you reported this matter to the Secretary Vince Dizon, na there is such an incident, and why did Secretary Yusek Cabral decided not to pursue anymore or about this matter? The Secretary is well aware, Mr. Chair. In fact, he is the one who acceded to the request of former Yusek Cabral and her staff na wag na pong palakihin yung issue. As to why that is why the former Yusek would want that, we cannot answer anymore po. Siguro po ayaw na po niyang maging issue, Mr. Chair. All right, let me direct my question to Congressman Levisa. Is this true? I mean, what they're saying na Yusek Cabral said na parang forcibly taken ninyo, kinuha lang ninyo, hinablot lang ninyo itong soft copy na ito sa office ni Yusek Cabral. Is there truth to this? Mr. Chair, I believe the lawyer of the family of Yusek Cabral said that Yusek Cabral never said that it was forcibly taken, even when this was discussed at the Ombudsman in early December, and it is based on others' testimonies that is so. But apart from the lack of any mention of it by Yusek Cabral, there is also the CCTV that was also showed by the DPWH. Because there are two employees in the office of Yusek Cabral stating that I believe I saw in some news reports claiming that you went to their office and forcibly took the files. So you're denying that, Congressman Levisa? Because the authorization
I'm saying sir came from Secretary Vince. Okay. And Yusek Cabral was also present when I was obtaining the files. Thank you. That's all, Mr. Chair. Anyone else? May I also... Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Yusek Bernabe, yung authentication, kasi alam mo, sabi na naman ni PG Padulyon, forensic na naman, ano. Bakit pa tayo magpo-forensic? Alam mo, merong rules on electronic evidence. Under Rule 4, sa PG Padulyon, yung best evidence rule, sinasabi rito, Section 1, original of an electronic document. An electronic document shall be regarded as an equivalent of an original document under the best evidence rule if it is a printout or output readable by sight or other means, shown to reflect the data accurately. Ganun lang kasimple, compare mo lang eh. This is the rules promulgated by the Supreme Court on July 17, 2001 under AM number 01-07-01 SC. Ganun lang kasimple yun eh. Pero yung sagot mo kanina, parang hindi na, huwag nang palakihin yung ano. It's unfair na, the inference is negative. Na para bang si Congressman poor sibling. Huwag naman ganun. Dapat meron kayong report talaga na walang ganun. Di ba? Yeah, He Mr. is Chair. a member of the House of Representatives. The insinuation that he forcibly took some data is not only be reflective on the image of the House of Representatives. Yeah, Mr. Chair, yun lang po yung nireport po sa amin. So we were just relaying po. That time po, I wasn't still with the DPWH, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, with your indulgence, we just received reports na naglabas na po ng arrest warrant sa Sandigan Bayan laban kina Engineer Bryce Hernandez and Engineer JP Mendoza. Now, Mr. Chair, I just want to put on record that once the arrest warrant is served to these individuals, what are we going to do? The Blue Ribbon Committee shall transfer their custody to Sandigan Bayan, or shall we wait for the hard copy of these warrants of arrest? We need to wait for the official copy of the warrant of arrest. So I'm sure Sandigan Bayan will communicate with us. And when that time comes, then we will turn them over to the custody, legal custody of the Sandigan Bayan. Thank you, Mr. Chair. Balikan natin maya-maya ang kaganapan dyan sa nagpapatuloy na Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng flood control anomalies. Makalipas lamang ang ilang paalala, Pilipinas ang ating oras. 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo, Smart Dishwasher.
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Ating kasamahan, ayan, nagbalik na tayo sa RHTV. Tayo po ay nagbabalik at tinututukan pa rin natin dito sa DZRH ang nagpapatuloy na Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng flood control project anomalies. Nandyan ang ating kasamahan na si RH28, Raymond at Paas. Raymond.
patapos na itong hearing na ito nag-Senate Blue Ribbon Committee at yung tinaguriang Cabral files ay hindi na ilahan. Ito yung hawak ni Congressman Leandro Leviste dahil may question ng authenticity. Kailangan daw munang tiyakin na tunay at authentic yung mga sinasabing mga dokumento. Bagamat sinasabi ng DPWH na yung second set of documents na hawak ni Congressman Leandro Leviste ay galing sa listahan ng DPWH. Ngunit sa ngayon ay yung first set kung saan may mga questionable mga numero ay hindi nila kino-confirm na galing sa opisina ng DPWH. Sa ngayon, ang sabi ni Prosecutor General Richard Padullo ay kailangan isalang pa ito sa forensic o pag-aaral. Kailangan na isalang para ito ng forensics expert para matiyak na ito ay totoo ang nilalaman nito. Si Congressman Leviste ay gustong magtanong kay Secretary Bonoan pero ngayon ay hindi maaaring tayagan yung ganun dahil hindi naman siya meron ng Senado, so pinadaan kay Senator Kim Lacson ang kanyang mga katanong at pakinggan natin sa mga paliwanag ni dating Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. The budget that we proposed is about 37 billion and only 2 billion was released, was obtained. We requested for augmentation of that fund. For maintenance, it was reduced to the minimum. Then they augmented it from the unprogrammed funds. For foreign assisted projects, it was cut drastically from 70 billion, as I can recall, 70 billion to only 20 billion. So, I think in our request, Mr. Chairman, since there were available unprogrammed funds, we requested them for augmentation. And these were the things that were released, actually, to the Department of Public Works and Highways. Now, these are the things that we received from the unprogrammed funds in 23, Mr. Chair. And I agree, at least a portion na pang-augment talaga yan eh. Kasi yung unprogrammed, sabi ko nga kanina, under the special purpose, di ba? That's part of the special purpose fund. Ang gamit nito, kung kukulangin, halimbawa, fluctuation, nagkaroon inflation, kailangan ng augment, kukuha sa unprogrammed based on certain conditions, no? Na enumerate those under the special provisions. Okay, so hearing is suspended. You'll just be notified. Thank you very much. Thank you all for attending this hearing. Yung pagtatapos ng after 7 hours ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ikawalong hearing na ito, at sinuspend na ni Senator Kim Lacson bilang chairman ng komite ang pagdinig dito sa komite. Bilang pagbabalik tanaw ay kabilang dito yung ilan sa mga kaganapan ngayong araw na ito ay yung paglabas ng di umano'y dalawang mga testigo na babae na staff ng nangungupahan sa isang bahay doon sa Tamarind Street, mga tauhan ni Ginoong Rico Ocampo. Ito yung nakatira sa Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing binili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez at ang naging kontraktor ay si Ginoong Curly Vizcaya na nagpunta pa ng personal doon noong January 1, 2024. Bagamat ang sinasabi ni Senator pagkakasabi nito ay hindi itong pinilit sila na umalis na doon dahil meron ng bagong nakabili. Lumalabas na yung original na may-ari ng bahay ay ang negosyanteng si Doris Magsaysay Ho. Pero ito ay nabenta sa isang real estate company at pero doon nga sa testimonya ng dalawang testigo, di umano'y si Ginoong Curly Vizcaya ang nagbanggit na ito ay nabili na ni House Speaker Martin Romualdez during the time at kailangan na nilang bakantihin yung nasabing bahay sa South Forbes. Pero sabi nga naman ni Senator Kim Lacson, hindi pa ito sapat
na magamit na ebidensya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, pero kailangan pa ng mga dagdag na impormasyon kung gugustuhin na ma-pin down si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ang maganda nito, meron ng lead na paaring ipursige ng mga gustong mag-imbestiga hinggil sa questionableng pagkabili ng isang bahay doon sa South Forge sa Makati City. Samantalang dito pinakahuli ay hindi nga napagbigyan na ilabas ni Congressman Leandro Leviste yung kanyang listahan na tinatawag na Cabral files dahil hindi ito authenticated at kailangan pang dumaan sa proseso para malaman kung tunay ang dokumento at ang mga nilalaman nito. Samantalang doon sa report na mayroon ng warrant of arrest sila Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, ay kailangan pa daw nilang hintayin muna yung warrant of arrest bago sila magdesisyon kung ano ang gagawin dito sa dalawa dahil nauna na pagdesisyon ng komite na itong si Engineer Henry Alcantara ay ipapasa na ng Senado sa Witness Protection Program ng Department of Justice para dalhin sa kanilang safe house. Yan yung mga ilan sa mga kaganapan sa araw na ito dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong maghapon ito na nagsimula 1:00 kaninang hapon. Ang sabi ni Senator Ping ay may notify na lang sila kung sino pa o kailan muli magsasagawa ng kasunod na pagdinig. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inyong napakinggan live dyan sa Senado si RH28 Raymond Adpaas sa katatapos lamang na Senate Blue Ribbon Committee hearing dyan po sa Senado na nag-start kaninang 1:00 pa ng hapon. Walang kapaguran ng ating kasamahan dyan na reporter sa Senado. Pero for the meantime, tayo po muna ay maghanap buhay. Kami po ay magbabalik para sa iba pang mga report. Ang ating oras, 7:14 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot. Limang minuto bago mag 7:30 ng gabi, tanggap muna tayo ng mga reports sa labas ng ating himpilan. Dumako tayo sa House of Representatives. Ang Kamara daw po susuriin at tatanggapin ang mga isinampa at isasampa pang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino nagsabi nan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Responsibilidad ng Kamara na tanggapin at suriin ang maisasampang impeachment complaint hindi lamang kay Vice President Sara Duterte kundi kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang kay House Speaker Faustino D. III, ito ay sasagawa na may lubos na pag-iingat, paggalang sa ating saligang batas at ito ay dapat hindi ginagamit sa pamumulitika para maging sanhi ng pagkawatak-watak. Anya hindi birong usapin ng impeachment at ito ay isang mabigat at masusing proseso. Reaksyon to ni D matapos isang ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ng ni Attorney Andre De Jesus at i-endorso sa Kamara ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Sa kabilang to, naniniwala si D na walang basehan ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos dahil ginagampanan daw ng Pangulo ang kanyang mandato sa ating batas. Sa kabila ng ingay sa impeachment, tiniyak ng House Speaker sa muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes, nakatutok ang Kamara sa pagbasa ng mga batas na makatutulong sa ating mamamayan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Milky Regunan. Samantala, isa namang training center na nag-aalok ng peking trabaho abroad. Ipinasara ang buong detalye sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche? Wina Joe, for the first time ngayong 2026 isinara ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang Boyna sa Hotel Training Center. Ito ay matapos mag-operate ng walang lisensya sa isang condominium building sa Ermita, Maynila. Sa panayam kay Kakdak, bukod sa training, nag-aalok rin umano itong peking trabaho abroad. Pinangakuan ng malaking sweldo, alok na trabaho sa Europe, ngunit naghihintay ng wala ang aasahan ang mga aplikante. Idoloko lang umano ang mga kawawang applicants sa sinuspindi na noong nakaraang taon ang Aljo Recruitment Agency na pinapasahan umano ng Boyna sa hotel matapos ang nasa 1,000 reklamo mula sa mga aplikante. Pakinggan natin si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Reportedly to a recruitment agency, and by the way, one of the recruitment agencies na pinagpapasahan sinuspindi rin natin ng loko ng halos 1,000 OFWs 3 months ago yun, noong Nobyembre. So, iniimbestigahan din natin ito. But eto ngayon, yung Buenas Hotel Services, pinapasa dun sa maraming recruitment agencies, but among others, itong ang Alju, yung Hinihingian naman ng 80,000 pesos processing fee plus 250,000 pesos na placement fee. Dagdag pa ni Kakdak, pumasok na ang recruitment sa mga referral at iba pang modus na nagre-require umano ng lisensya. Narito muli si Kakdak. Iwalay pa yung processing fee, no? Magkano yung processing fee? 80,000. 80,000 na processing fee, 250,000 na placement fee. So, suma nun, mga 350, 30,000. At yun na, recruitment na yun at that stage. Yung referral to a private recruitment agency purportedly is an act in itself of recruitment which requires a license. So, nakikita nyo yung modus, di ba? Yung RH27, nagtsika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kaka. Samantala, partner, bago tayo magpaalan, of course, hindi natatapos ang usapang legal with Attorney Cam nang walang shout out sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Of course, maraming salamat sa pagsama sa mga nakatutok sa atin via DZRH News Television sa ating YouTube. Gayon din sa ating Facebook Live, DZRH News. Siyempre, may nagpapa-shout out sa akin dito. Shout out daw sa poging barista ng The Tea House by Golden Bay, Dexter Patrick Day. Gayon din po kay Lovely Borja ng Love Delights dyan po sa Malate. At isa pa, sa buong El Diablo Familia. Ayan. El Diablo Familia. Ayan, syempre, batiin ko na rin, Beshi. Birthday ng aking friend, ng aking kaibigan ngayong araw. Happy birthday, Jimwell de los Reyes. Jimmy, happy birthday. Ingat and see you soon. HBD po. Yan na po ang kabuuan ng programang Usapang Legal. Of course, minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina. Inyong nakasama, ako po, Josa Cruzat. At ito naman po, si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Eksakto, 7:30 ng gabi. Ang oras. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00